Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, tuluyan nang natalo ang pangkat ni Claude at ng mga Wizards sa naganap na pustahan laban sa ating bida. Sa galit ng mga Wizard gusto nilang patayin si Claude, mabuti na lamang ay agad silang naabutan ng ating bida. Inihayag ni Claude kay Ghislaine na may malaking problema kahit na matagumpay ang produktong pagpapaganda. Iyon ay dahil wala silang pangalan para maibenta agad ito sa merkado, kaya dito nagdesisyon si Ghislaine na siya ang pupunta sa mga iba't ibang lugar para gawin ito, na bagay na ikinasiya ni Claude, dahil mawawala raw ang ating bida, hindi niya alam isasama siya ni Ghislaine. Pagpapatuloy, sinasabi mong kailangan ko ring sumama. Bakit ako? Puno ng pagtatakang tanong ni Claude. At sa tingin mo, kaya kong ibenta lahat ng ito ng mag-isa? Sagot ni Ghislaine, kailangan mong sumama para tulungan akong alamin kung paano natin ito maibebenta. Hindi, ang dami-dami kong kailangang gawin. Abala ako, saan ako kukuha ng oras para bumiyahe? Pagdadahilan ni Claude, huwag kang mag-inarte. Sa oras na wala ako, alam kong magpapitex-petex ka lang. Alam na alam ni Ghislaine ang tunay na ugali ni Claude. Hindi totoo yan, magsisipag ako, pangako. Mautal-utal na tanggi ni Claude. Magaling ka lang sa salita. Sumanghal si Ghislaine at nagpatuloy. Kahit pa sabihin nating totoo yan, kailangan mo pa ring makita ang lahat para sa sarili mo kung ipagpapatuloy natin ang pagbebenta. Plano nating ipamahagi ang mga produkto sa buong kaharian, simula sa kabisera, kaya ang taong mamamahala ay kailangang maging pamilyar sa magiging takbo ng lahat. Paano naman ang mga trabaho ko rito? Sa ngayon, nakalatag na ang pangunahing balangkas. Maaaring may ibang pansamantalang mamahala sa mga gawain. Humanap ka ng hahalili sa'yo habang wala ka. Wala nang masabi si Claude kaya napasabunot na lang siya sa sarili niyang buhok. Kahit pa makahanap siya ng katulong, hindi nangangahulugang mababawasan ang kanyang trabaho. Kailangan pa rin niyang subaybayan ang takbo ng mga gawain habang nasa malayo, na lalo lang makakadagdag sa kanyang pasanin at isipin. Pero hindi rin niya ito matatanggihan. Gaya ng sinabi ni Ghislaine, kung siya ang mamamahala sa pagbebenta ng mga pampaganda, kailangan niyang bumisita sa kabisera, humanap ng mga mapagbebentahan, at ihanda ang lahat para sa distribusyon. Sa kasalukuyan, si Claude ang tumatayong pinuno ng Fenris Merchant Guild. Ngunit sa katotohanan, isa lamang itong maltong samahan na walang ibang ginawa kundi bumili ng bumili, sa halip na magbenta. Habang namimilipit si Claude sa pag-aalala sa pag-alis, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Teka lang, kailangan ba talaga nating tayo mismo ang magbenta? At kung hindi tayo, Aber, ano ang plano mo? Bakit hindi natin ibenta sa isang malaki at respetadong merchant guild? Sila na ang baalang magpatunay ng bisa nito at magbenta sa mga maharlika. Ganoon kalakas ang epekto ng mga pampaganda. Kayang-kaya ng isang malaking guild na humanap ng mga taong magpapatunay sa kalidad ng produkto. Ngunit umismid lang si Ghislaine at tiningnan si Claude na para bang isa itong mangmang. At bakit ko naman gagawin yun? Ang ibig kong sabihin, mas magiging madali kung ipapasa na lang natin sa isang malaking guild, di ba? May sarili tayong guild, bakit natin ipamimigay ang pagkakataon sa iba? Ang guild natin ay pangalan lang na walang kinikilala. Ginawa lang natin yan para mas mapadali ang pagbili ng mga kagamitan. Kaya nga kailangan natin itong palakihin, simula sa mga pampaganda. Kung direkta tayong magbebenta, sa atin lahat ang tubo. Bakit tayo magsasama ng ibang guild? Kailanman ay hindi ko ipinamigay sa iba ang bagay na sa akin. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Claude. Wow, ang sakam, bulong niya sa sarili. At kung ipapaubayan natin sa ibang guild, masyadong matatagalan. Kailangan nating magtatag ng mga channel ng bentahan at mag-alakam ng pondo sa lalong madaling panahon. Kailangan nating palakasin ang guild,
kaya tigilan mo na yung pagrereklamo mo at sumama ka na lang. Bakit ka ba nagmamadali gayong ang dami mo ng pera? Marami pa rin namang natitirang runestones. Habang nagdadabog si Claude, kalmadong sumagot si Ghislaine. Hindi pa sapat. Ang oras at pera ay laging kapos. Hindi natin alam kung kailan kikilos ang duchy. Kailangan kong maging handa bago pa mangyari yun. Sa ngayon, hindi aatakihin ang Fenris Estate. Mas pagtutuunan ni Desmond ng pansin ang pagsakop sa Raypold sa lalong madaling panahon upang makabawi sa kanyang pagkatalo sa huling digmaan. Kailangan kong gamitin ang panahong iyon para palakasin ang teritoryo sa abot ng aking makakaya. Kung iisipin ang mga kailangang gawin sa hinaharap, kulang na kulang pa ang perang hawak ko ngayon. Nagsisimula na ring magpakita ng limitasyon ang runestone. Hindi pa ito nauubos, ngunit may mga plano na mangangailangan ng malaking halaga nito. Kung isa sa alang-alang pa ang halagang kailangan kong ibigay sa tore, talagang gipat na sa oras. Wala na akong panahon para bumalik sa Forest of Beasts. Hindi pa sapat ang kasalukuyan kong lakas para muling pasukin ang kagubatang iyon. Hanggat hindi pa ako nakakabuo ng sapat na puwersa, kailangan kong gamitin ang ibang mga base sa labas ng kagubatan. Kailangan ko ring bumuo ng mga koneksyon. Mga taong kahit papaano ay kayang silang pigilan. Ang pagpunta sa kabisera ay hindi lang para magbenta ng mga pampaganda. Upang harapin ang napakalaking kapangyarihan ng Delphine Duchy, kailangan ko ng lakas mula sa mga kalabang paksayon nito. Hindi ko kailangang labanan ang Duchy ng mag-isa. Siguradong nagngingit-ngit na rin sa galit ang pamilyang Maharlika sa Delphine Duchy. Ito ang panahon kung saan tumitindi ang alitan sa pagitan ng mga loyalista sa hari at ng duchy, kaya perpektong pagkakataon ito para makialam. Kailangan ko silang makilala at bumuo ng alyansa. Ang digmaan ay magsisimula sa oras at lugar na pipiliin ko. Kung may sisabog na digmaan, ako ang magpapasimula nito. Hinding-hindi magkakaroon ng laban sa aking lupain. Dudurugin ko ang kanilang mga base hanggang sa gumuho. Mahigpit na ikinuyong ni Ghislaine ang kanyang kamao, na talagang ramdam ang galit nito. Mahalaga ang pagpapalawak ng teritoryo, ngunit isa lamang itong paraan upang sa huli ay harapin ang duchy. Subalit, ang ibang hindi nakakaalam ng kanyang tunay na intensyon ay hindi maintindihan kung bakit palaging nagmamadali si Ghislaine. Walang pinagkaiba si Claude. Nalutas na ang problema sa pagkain, mayroon silang mga runestones, at nakabuo pa sila ng isang espesyal na produkto. Kahit manatili sila sa kasalukuyang takbo, patuloy na uunlad ang Fenris Estate. Ngunit si Ghislaine ay palaging tila nagmamadali, na para bang may humahabol sa kanya. Sigurado to, may malaking atraso to sa kung sino. Naku, nakakabaliw, sabi ni Claude sa sarili. Hindi naman sa mali si Ghislaine. Sa huli, ang pagbuo ng isang patok na produkto para lang ipasa sa ibang guild ay para na ring. Ginawa mo silang pabor. Gayunpaman, mas gugustuhin pa ni Claude na mamatay kaysa personal na mag-ikot para magbenta ng mga pampaganda. Pagod na siya, at kung ay didagdag pa ang mga gawain ng Merchant Guild, para na rin siyang pinatay. Kapag nagsimula ng mabenta ang mga pampaganda, tiyak na mas magiging abala pa sila kaysa dati. Ayoko na, seryoso, kailangan ko pang suriin lahat ng nagbago pagbalik ko mula sa kabisera. Paano ko gagawin lahat ng ito mag-isa? At ngayon, sasabihin mo sa akin na pati trabaho ng guild ay sa akin din. Ayoko, hindi ko kaya, patayin mo na lang ako. Sa huli, halos maglupusay na si Claude sa sahig sa pagtutol. Sinabi ko nang kumuha ka pa ng mga tao. Ipasa mo ang ilang gawain sa ibang mga tagapamahala. Sa mungkahi ni Ghislaine, dinabog ni Claude ang kanyang dibdib sa sobrang sama ng loob, na para bang maiyak na. Ang mga taong yun ay halos hindi na rin makayanan ang sarili nilang mga gawain. Wala silang alam sa labas ng kanilang larangan, kaya hindi sila makakatulong sa isa't isa. Kailangan mong alamin ang trabaho para magawa ito. Kinailangan aminin ni Ghislaine na napakakaunti ng mga taong may kakayahang humawak sa lahat ng trabaho. Siya mismo ang namamahala sa mga kritikal na gawain at kinuha niya si Claude para sa pangkalahatang administrasyon, ngunit napakarami pa ring nangyayari ng sabay-sabay. Gaano man sila kahusay, bilang mga tao, mayroon silang limitasyon. Alam ito ni Ghislaine, ngunit dahil kapos sa oras at napakaraming dapat gawin, wala siyang pagpipilian kundi patuloy na pigaan ng trabaho si Claude.
Wala nang ibang paraan. Kailangan mo lang magpatuloy, Ham. Sandali, bigla, may naisip si Ghislaine. Hindi siya eksaktong mapagkakatiwalaan, ngunit kaya niyang gawin ang karamihan sa mga gawaing kailangan para patakbuhin ang isang teritoryo. Ang lalaking iyon ay magiging angkop na katulong para kay Claude. Biglang ngumiti ng mapagkumbaba si Ghislaine. Mukhang nahihirapan ka na nitong mga nakaraang araw, ano? Gusto mo bang ipakilala kita sa isang tao? May kilala akong maaaring makatulong sa'yo. Babae ba? Maganda. Umasa si Claude. Anong babae, lalaki? Napakahilig mo rin talaga sabi ni Ghislaine. Ayoko kung ganun. Kung ganoon, gawin mo lahat mag-isa. Napanguso si Claude. Itong demuhong pinuno na palaging nagkukunwaring may pagpipilian, ngunit sa huli, iisa lang naman ang sagot. Sa wakas, bamantong hininga siya at nagtanong, sino siya? Kung ipagkakatiwala mo sa kanya ang mga gawain dito, kailangan man lang ay may kaunting kaalaman siya. Kahit tulong ng isang pusa ay tatanggapin na niya ngayon. Ngunit para pagkatiwalaan ng pamamahala, kailangan man lang nitong marunong magbasa at magkwenta. Bakit hindi mo siya kilalanin ng personal? Halika na, umalis na tayo agad. Agad-agad. Ang oras ay ginto. Hindi, bakit ba tayo nagmamadali? Dapat man lang bigyan natin siya ng abiso. Sa tingin mo ba ay papayag siyang magtrabaho agad-agad? Paano kung tumanggi siya? Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Ghislaine habang sumasagot, kapag tumanggi siya, mamamatay siya. Tinahak ni na Ghislaine at Claude ang daan patungo sa luma at halos abandonado ng kastilyo ng dating konde ng Diggle. Habang binabaybay ang daan, sinamantala na rin nila ang pagkakataong suriin ang kalagayan ng buong lupain. At sa kanilang nasaksihan, hindi nila maiwasang mapakunot-noo sa matinding pagkadismaya. Grabe, napakapangit din pala rito. Para ko lang tinitingnan ang sarili nating lupain noon. Ang totoo niyan, di hamak na mas maayos na tayo ngayon. Hindi pa rin tuluyang nakakabangon ang lupain ng Diggle mula sa pagkawasak na idinulot ng kanilang pagkatalo sa digmaan. Kapos sa yaman at lakas tao ang Ferdium, kaya't wala rin silang halos maitulong sa lupain ng Diggle. Ang tanging bumubuhay sa lupain ay ang mga tulong na ipinapadala ni Ghislaine gamit ang mga runestone. Ang lupain pilit nilang pinalawak noon ay naging pabigat lamang ngayon, sapagkat sa halip na magdulot ng buwis, ito pa ang sumisipsip sa kanilang kakarampot na yaman. Siguro'y kailangan natin silang padalhan ng pagkain mamaya. O baka naman mas maganda kung tuluyan ko na lang angkinan ang lugar na to. Wala ka talagang pakundangan. Para kang isang anak na walang ginawa kundi lustayin ang yaman, sagot ni Claude. Pero sayang naman kasi. Kung ipapaubaya lang natin sa Ferdium, aabutin sila ng napakatagal bago ito mapaunlad. May plano na si Ghislaine na isanib ang lupain ng Diggle sa kanyang teritoryo kapag naging matatag na ang Fenris, ngunit sa ngayon, tinalikuran niya muna ang ideyang iyon. Sayang na iwang nakatiwangwang ang lupain, ngunit wala siyang magagawa sa kasalukuyan. Sa ngayon, kahit ibuhos pa niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagpapaunlad ng Fenris, hindi pa rin ito sapat. Pagdating nila sa kastilyo ng Diggle, dumiretso agad si Ghislaine sa piitan sa ilalim ng lupa. Ham, nasaan na kaya ang taong yon? Mahigpit kong ipinagbilin na huwag siyang gagalawin, anuman ang mangyari. Ang mga opisyal na mababa ang ranggo at hindi direktang sumali sa digmaan ay kinuha na ng Ferdium. Ngunit may isang taong naiwan sa piitan, alinsunod sa kahilingan ni Ghislaine. Nako, ang dami namang mga bagong mukha rito. Ang gulo-gulo, siksikan ang mga bilanggo sa piitan, walang ni isang selda ang bakante. Karamihan sa kanila ay mga kriminal na nahuli sa gitna ng kaguluhan sa lupain. Napailing na lang si Ghislaine habang isa-isang sinusuri ang mga bilanggo hanggang sa matagpuan niya ang taong kanyang hinahanap. Tila nakakatanggap ng espesyal na treto ang lalaki, mag-isa siya sa isang medyo malinis na selda at nakatulala lamang sa kawalan. Walang iba kundi si Lowell, ang lalaking nakaligtas sa kamatayan dahil sa kanyang kakilakilabot na pagsagot sa matematika na siyang nakaaliw kay Ghislaine. Ham, Lowell nga ba ang pangalan niya? Buhay pa pala siya. Sa tinig ni Ghislaine, biglang nagangat ng ulo si Lowell na payat at halos butot balat na lang. Si sino ka? Ako to. Hindi mo na ba ako natatandaan? Gulat na napaatras si Lowell, gumagapang paurong gamit ang kanyang mga kamay at paa hanggang sa mapasandal siya sa pader.
Masyadong madilim para makilala siya agad, ngunit paano niya makakalimutan ang mukhang iyon? Ang taong sumugod mula Ferdiam patungong Diggle, na walang awang pumatay sa sumukong konde at sa lahat ng mga basalyo nito. Para kay Lowell, si Ghislaine ay isang kinatatakutang anino ng kamatayan. Bakit ka nandito? Papatayin mo na ba ako? Matapos siyang ikulong, nakaramdam ng ginhawa si Lowell dahil buhay pa siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, napalitan ito ng matinding kaba. Lahat ng mga kasama niyang ikinulong ay pinalaya na, ngunit siya ay nanatili sa selda. Mula noon, gabi-gabi siyang binabagabag ng takot, sa pag-aalalang iniwan siya roon para lang bitihin sa huli. At ngayon, ang demonyong may hawak ng kanyang buhay ay muling nagpakita sa kanyang harapan. Papakiusap, patawarin niyo po ako. Wala po akong kasalanan. Sinusunod ko lang po ang utos. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi pinansin ni Ghislaine ang kanyang mga pagsusumamo at sa halip ay inulit ang tanong na binitiwan niya noon. Magkano nga ulit ang 750 times 1,920? 1,440,000. Ang sagot ay lumabas na parang kidlat sa bilis. Araw-araw sa loob ng selda, pinagsisihan ni Lowell ang sagot na ibinigay niya noon, at paulit-ulit na inisip kung ano ang dapat niyang isinagot. Si Claude, na walang alam sa nakaraan, ay nagulat sa bilis ng pagsagot ni Lowell. Ano? Paanong ang bilis niya? Walang kahit isang saglit na pag-aalinlangan. Kung ganito siya katalas, kaunting pagsasanay lang at siguradong mabilis siyang matututo, naisip ni Claude. Agad siyang nagsalita kay Ghislaine. Pakiusap, ipaubaya mo na siya sa akin. Mapapakinabangan ko siya ng husto. Oh, nagustuhan mo ba siya? Oo, kahit na mukha siyang kalansay na sundalo. Mukhang hindi masarap ang pagkain dito. Malamang dahil hindi siya kumakain ng maayos sa bilangguan. Pakainin mo lang siya ng mabuti at aayos din yan. Pero hindi yan ang usapan, di ba? Sigurado ka bang kukunin mo siya? Nakakakilabot ang takbo ng kanilang usapan. Nagustuhan siya, kukunin siya, kakakainin ng maayos at mapapakinabangan. Kusang sinubukan ni Lowell na umatras pa, ngunit ang pader sa kanyang likuran ang pumihil sa anumang pag-asa niyang makatakas. Pagkatapos, hinawakan ni Ghislaine ang rehas ng selda at mahinang nagsalita. Ikaw, gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Anong klaseng trabaho po? Bago ko sabihin yan, pumirma ka muna kaya sa 20 taong kontrata ng pagkaalipin. Isipin mo na lang na papayag kang magtrabaho ng mabuti sa loob ng 20 taon. 20 taon. Kung ang kapalit nito ay ang kanyang buhay, wala siya sa posisyon para tumanggi, kahit pa 20 o 30 taon pa ng pagkaalipin. Ngunit dahil sa takbo ng usapan kanina, masyado siyang kinakabahan para sumagot kaagad. Bumantong hininga si Ghislaine at napailing sa pagkadismaya. Sige na nga, kung ayaw mo ng kontrata bilang alipin, hindi kita pipilitin. Kaya, pumili ka na lang. Unang pagpipilian, mamatay sa gutom dito sa selda. Ikalawang pagpipilian, bitayin. Ang bait ko pangat binibigyan pa kita ng mga pagpipilian. Hindi man ito maituturing na direktang pamimilit, isa naman itong alok na walang iniiwang ibang tunay na pagpipilian kundi ang sumunod lang sa gusto ng ating bida. Tunay na napakadugas ng ating bida, ang kombinasyon ni Claude at ni Lowell ay isang nakakatakot na pagsasama, dahil parehas na matalino ang dalawang ito, kaya sa oras na mag-click ang dalawa, gaano pa kaya ang ay lalakas ng hukbo ni Ghislaine. Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!